ating discussion, basis po yan ng prevention program. Ang ibig sabihin, it is not only to determine criminal liability and that of arson. Specifically, kapag ito'y accidental or even any other kinds of fire, isa sa main objective ng fire investigation is to be the basis for the prevention program. Yan po ang isa sa main objective. Bakit ang fire investigation ay binigay sa Bureau of Fire? Kasi tungkulin ng Bureau of Fire ang fire prevention. Kung sa police po, crime prevention, ang trabaho po ng Bureau of Fire is fire prevention program, to develop a fire prevention program. And one of the biggest contributory factor in the prevention program is the result of fire investigation. Only an in-depth analysis of what sequences of events enable a fire to start, enable it to spread, and how and where it was controlled. Yan pong mga bagay na yan ang kasama sa investigation. Yung sequences of event from the start of the fire to spread of the fire and the control of fire. Yan po ang tinitingnan sa investigation. Doon po sa cause of fire, ang main consideration kapag i-determine kung ang isang sunog ay natural or providential, accidental, or intentional, or arson in nature, or undetermined. Doon po ang focus niyan sa cause of fire. One of the most difficult problem, and this is admitted by everybody, is to solve the determination of the cause of fire. As I mentioned to you, siya yung magsasabi, ito baga ay may krimen o wala. Ito baga ay may krimen o wala. One of the main reasons why it is difficult to solve and determine the cause of fire, lahat ng evidence, all evidences have been destroyed by fire. Ang ibig sabihin, kung nagkaroon ng sunog, yung ebidensya in an ordinary crime can easily be preserved. But in fire investigation, all the evidences have been destroyed by the fire. That is one of the main reasons why fire investigation is difficult to do. This is the reason that most of the fire cannot be determined without long and careful investigation. And it is always part ng investigation ang use of technology, use of forensic knowledge in the investigation.
because evidences that have been gutted by fire will become assets. Yung real evidence na binabanggit natin that always, with few exception, na ang prinsipyo ay the evidence speaks for itself. Dito wala na because naging abo na yun. Kaya po lagi ng katulong dito ang forensic laboratory to determine doon sa assets na yon if there are traces na, traces is maliliit na ebidensya that would lead to a conclusion based on evidence na mayroong arson. Kaya po, binanggit po dyan, undetermined ang malimit maging resulta ng investigation. Steps on how to determine the point of origin of fire. Kasi nandoon po ang ebidensya. Nandoon ang ebidensya. Doon po sa origin or where the fire started. Kaya ang unang step is to determine the point of origin of fire. The following are its phases. 1. Examine the entire building. Determine which room has received the most severe damage. Keyword po, most severe damage. It is always a consideration that if a room received the most severe damage, it is the place where the fire started. Yan ang lugar kung saan nagsimula ang apoy. Kasi siya ang pinakamalaki ang damage. Yung iba dyan, may be lesser. Determine the level or origin within the room by examining and comparing the bottom side of the table, the shelves. Ang reason, board question po ito, ang apoy po'y nagtatravel upward, pataas, nagtatravel ang sunog. In what shape? V-shape po or inverted cone shape. Yung tanong po sa board, ano ang pattern ng apoy at the very onset of the fire? It travels upward in a V shape or inverted cone shape. Hindi normal ang fire magta-travel downward unless may trailer. Trailer is what? Ginagapangan ng apoy. Pwede yan mag-travel downward. In that case, prima facie evidence, may arson. Sunod po, after examining the bottom sides of the table or shelves, yung pinakailalim, examine the ceiling. Look for the following patterns. Fire penetration. Saan nag-penetrate ang apoy? Ang reason, kung iyan po ay sa isang bahagi ng ceiling nag-penetrate ang apoy, doon din sa baba noon nagkaroon ng pinakamainit na temperatura.
At usually, ang pinakamainit na temperatura will be at the point where the fire started. And heaviest fire exposure. When you think of heaviest fire exposure, siya yung nadarang, siya yung nabilad sa pinakamainit na temperatura. Kaya makikita mo yan, pwede sa dingding. Ano po yun, sir? Kung konkreto yan, may spalling. Spalling is pamumutok. Pwede yan, doon po sa wood, kung saan nagsimula ang apoy. Kaya yung fire penetration and heavy fire exposure will give us an idea saan sa baba noon nagsimula ang sunog or apoy. Then, examine the light bulb within the room. The side of the bulb which initially exposed to heat began to swell. Swell is ma-deform or mawala ang shape. Ang reason, ang bulb po ay made of glass. Kaya siya, bago mabasag, kung mataas ang init, marireshape siya, magbabago ang kanyang hugis. Dahil ang glass, kapag na-expose sa masyadong mataas na init, 90 degrees Fahrenheit pataas, for more or less 10 minutes, madideform po siya. Madideform. Kung madideform siya, minimum 10 minuto na siya ay napa-expose o nadarang sa apoy. Yan na po ang lugar kung saan nagsimula ang sunog. Kaya po tinitingnan ito kung ano o alin sa mga bumbilya ang nagkaroon ng swelling or bulging or loss of shape. Kasi normally, sa lugar na iyon, sa ilalim noon, nagsimula ang apoy. Examine the walls. I have mentioned this to you. Pag nainitan ang wall, magkakrak ang semento. Ang reason, yung kanyang bakal na pundasyon ay pag nainitan ng mataas na init, lalambot. Kaya nagkakaroon ng pagputok or spalling. Yung pamuntok na yan, tawag po spalling. Yan po ang hinahanap doon sa walls. Sa concrete walls po ito. Sa concrete walls po ito. At kung yan naman po sa glass, crazing ang tawag, tulad po ng bumbilya, crazing, nadideform at pumuputok. At kapag naman po sa wood, ang tawag alligatoring. Kapag sinabing alligatoring, wood ito, naging parang balat ng buaya or alligator. Yung surface ng wood kung saan nagsimula ang apoy. Kung iyan ay malalaki ang alligatoring, isa lang po ang conclusion. Nagkaroon ng mataas na temperature nung masunog ang nasabing kahoy.
Same with spalling or concrete wall. Mamumutok yan because of high temperature, including that of the crazing of glass, including that of the valve. Kaya po mga yan ay konsiderasyon. Two general types of burn pattern. Burn pattern that involves a surface of the burning item. And burn patterns involving deep penetration of one of the portion corresponding collapse of springs in frame destruction. Hindi po frame discussion na. Destruction. Collapse of springs. Ano pong ibig sabihin? Kung yay kama or sopa, may spring po yan. May spring. Kapag ang spring na yon ay naduro, simple, napakataas ng temperatura at matagal niyang nasabing spring ay na-apektuhan ng init or apoy. Kapag po ganyan, may accelerant na ginamit. Including that of the frame. Kung ang frame po noong upuan o kama ay isang kahoy, hahanapin mo alligatoring. Kung yan may bakal, deformity. Kasi kung ang glass ay nadideform sa init, katulad din po nito ang iyong bakal. Nadideform din po siya sa init. Kaya po tinitingnan yan, una, surface of burning item. Surface of the burning item. Pangalawa po, yung deep penetration such as collapse of the springs. Hindi po strings springs or frame destruction. Usually, sa ilalim, kapag nakita mo yan, collapse ang strings, sa ilalim ng sofa or sa ilalim ng kama, nagsimula ang apoy. Kung nagkaroon ng collapse, yung iyong spring at nagkaroon ng frame destruction, ang iyong kama o sofa. Naroon po ang posibleng origin of fire. Then, pagkatapos po noon, photograph. Hindi po mawawala ang photography. Ang photography po ang widely utilized forensic science. Siya po ang isa sa pinakamalawak ang paggamit doon sa ating forensic science sa investigation. Hindi mabubuhay, hindi mag-i-exist nang walang recording. And the primary means of recording is through photography. Katulad din po ito ng ordinaryong krimen. May photography din po. Parehas po yan ang photography sa ordinaryong krimen. Each of the evidences will have to be photographed from long view to extreme close-up. From long view to extreme close-up. The use of photograph to document much of the evidences and to support the observation, opinion, and conclusion of the investigator will be supported. Pakitanda po yan, will be supported by photograph. Ang best
evidence dyan kung gagawa ng opinion, observation, or conclusion. Ang isang investigador is to have it supported by evidences. Usually po, lalo na po ito ay sunog, photograph po will be of great help, including sa hukuman. Including sa hukuman. It is one of the means, effective means, para po i-preserve ang ebidensya. I-preserve ang ebidensya. Photograph, sabi po dyan, also provide evidence that would counteract. Counteract means oppose arguments of alternative causes of the fire. Ang ibig sabihin, ang photograph ang magsasabi na walang nabago sa ebidensya na nakuha sa crime scene at ngayon ay nasa harap ng hukuman. Photographs are also useful for, sabi po dyan, juggling. Hindi po jogging yan, juggling the investigator's memory. Para po maayos ng investigador, maalaala niya kung ano ang nakalagay sa kanyang report ng mga ebidensya. There is no substitute for photograph. Kaya nga po yung photography mo sa forensic science is always utilized in all of your investigative report, investigative subject. Kasi wala pong ebidensya that can be recorded without the aid or help of photograph. At yun po, papaalala siya sa memory ng investigador during trial. Where to photograph and what to photograph. From all sides, mula po sa labas ng building na nasunog, lahat pong sides. Lahat pong sides. Ang purpose is to show to everybody, including that of the court, the extent of the external damage of the fire to the structure. Gaano kalaki ang naging bisala mula sa labas ng nasabing building. Then include in the photograph the various entrances and windows of the building. Then the location of the building, the address that would exactly identify the location of the building that is the subject of destruction of fire. Include the neighboring buildings so that it can be shown kung nadamay o hindi ang mga kalapit na istruktura. Any object which may be material to the circumstances of the crime. Therefore, all object which is related to the circumstances of the fire. Type of tracks. Tracks po, dinaanan ng suspect. Footprints. Kung may explosion, location of explosion are photographed in close details as well as from the distance. Hindi pong babago yan. Long view or general view, mid-range, close-up, and extreme close-up. Then, photograph of the interior. From outside, pasok ko sa loob.
photographs of the interior of the building are generally more difficult for the viewer to interpret. Ang reason, makikita mo lang sunog. See? Than the exterior photograph. Madali ang exterior. And sabi po dyan, as the interior surface are usually burned, kalimitan ang loob, sira, sunog. Pag pinicturan mo, hindi yan maintindihan ng sino pa man, tulad din ng ibang taong hindi na papunta sa fire scene. Ang makikita lang nila, sunog na bagay. Sunog na bagay. A good quality po ng iyong flash or light is essential. Ang reason, kalimitan po ay walang artificial light available doon sa fire scene kasi wala na pong supply ng kuryente. Kaya yung artificial light provided by the camera in order to show the details of the fire scene is very important. Part po yan ng pag-photograph sa isang fire scene. Nakalagay po dyan, it allows the investigator, yung pong photograph, familiarize themselves with the nature of the damage and possibly the identity of the suspect. Yan po yung purpose kung sakali na ang investigation will lead to a conclusion na ito ay arson. All rooms and areas inside the building affected by the fire should be photographed. They should be in sequential order from outside to the innermost part of the building. From least damage, least is pinakakaunti to the greatest damage. So that you can show saan ang possible and una patay ang sunog, saan din siya nagsimula. Of course, yung least damage, doon natapos ang activity ng apoy. At yung greatest damage, doon siya kalimitang nagsimula. Kaya po mahalaga ang photograph to establish saan nakuha ang mga ebidensya. Kasi ang ebidensya ay magpapakita kung ano ang uri ng krimen. At ito po yung greatest damage part of the building. The peripheral areas where the fire had not originated. Saan naman posibleng by virtue of evidence, kaya mong sabihin, sira ito, pero hindi naman dito nagsimula ang apoy. Then all areas where accelerant is suspected. Accelerant means nagpabilis sa pagkalat ng apoy. Nagpabilis sa pagkalat ng apoy. Gasoline is the most favorite. Kalimitan, gasolina, makikita mo na ginamit para pabilisin ang pagkalat ng apoy. Pabilisin ang pagkasunog. Evidence of that nature should be photographed. The burn pattern at the doorway should be photographed to show the spread of fire between the room. Kung nasunog ang isang kwarto, nadamay ang kabilang kwarto, ang ibig sabihin nito, i-photograph mo paano nadamay ang kalapit na kwarto. Gumapang ba ang apoy or ito ba ay true flame contact? Flame contact is magkakadikit. See? Ang reason, kung ito'y dumaan, hindi by reason of flame contact,
kasi ang division ay bato. Pero lumipat sa kabilang kwarto. Yun ang ibig sabihin niyan. Paano mo ito ipakikita ang paglipat? Dahil kung yay lumipat sa sahig, isa lang ang indication. Mayroong trailer. Trailer is bagay na ginapangan ng apoy. Pagka nakita mo yon, it can be a suspected arson. Then, appliance. Kung yan po ay sinasabing sa kuryente nagsimula sa kawad, example, mula sa labas papasok, it should be photographed. Sa isang plantya, sa isang electric pan, nagsimula ang apoy. They have to be photographed. From long view to extreme close-up. Para po establish na ito ay isang arson or kung hindi arson, ay isang accidental fire. We'll now proceed. Please do remember, yun pong investigation should always start from outside. Mula po sa labas, papunta sa loob. Method po yan ng inyong investigation. Progressive method. Kung sa labas nagsimula, sa libas din magsisimula ang photography. Pag dumating sa loob, you have to look for the most severely damaged room, possible point or location of the fire or origin of fire. Bakit hinahanap ang origin of fire? Usually nandoon ang mga evidences that would tell us to a conclusion that the fire is arson, accidental, or isang natural fire. Let us now proceed to the next step. For a while po, for a while. It's to you. Majority po ng question dito will tackle on two things. Una po, yun pong procedure and or legal provisions of drug operation. That is from investigation, raid by bus, operations, arrest, detention, search, rights of person, chain of custody of evidence required for the filing of drug cases. Kaya ang pagpupulungan dyan, paano ginagawa ng pulis sa investigation? Paano ginagawa ng pulis sa bypass, sa raid? Paano ino-observe yun pong chain of custody? Legal provision po ito. They are those which are required by our law. Both RA 9165 in the provision of the different laws relative to handling of evidence and handling of suspect. Ang sunod po na malaki, yan na po, 9165. Implement the salient provision of the dangerous drugs laws. And that is RA 9165 as amended. As amended.
Isa lang pong tanong dyan, ang tungkol sa smoking, drinking, alcohol, alcoholic liquor, gambling, and prostitution. Very tolerable. Isa lang ang manggagaling doon na tanong at ang majority manggagaling sa ating drug laws. Manggagaling sa ating drug laws. Then, the focus topics, kinds of vices, alcoholism, prostitution, gambling. Alcoholism is not prohibited. However, it is addictable. What are prohibited are the two vices. Prostitution, there is no legal prostitution in the Philippines. All kinds of prostitution are prohibited. Gambling po are divided into two. There are prohibited gambling and there are gamblings which are allowed by law. As a matter of fact, Philippines in Asia is one of the most who has so many gamblings. Ang Pilipinas ay isa sa pinaka madaming gambling na pinapayagan. Sorry to say, we are called gambling capital of this part of the world. Both legal and illegal. Sa legal lamang po tayo doon. Because of the so many casinos and online gambling which have license coming from the government. Hindi pa po bilang dyan ang illegal gambling. Sila yung walang permit sa ating gobyerno. Kaya kahit sa pinakamaliit, pinakaliblib na lugar, ang gambling sa Pilipinas ay nag-i-exist. Both legal and illegal. Kaya nga po, yan ay sikat ngayon because of the online gambling. So many Filipinos have been engaged in gambling and nakalagay po yan. They have bad effect sa tao who is a gambler, sa kanyang family, sa kanyang economic life. Ang epekto ng gambling ay malala. Worse, it can cause to a crime. Worse, it can cause to suicide of the person involved in gambling. Kasi addictable ito. Medyo malaki ang problema natin dyan. And then we have prostitution. In the Philippines, absolute yan. Prostitution is not allowed by law. Is not allowed. However, it exists. It is proliferated by the use of technology. At ngayon po, ang prostitution ngayon ay pinarurusahan yung babae who is involved in the act of prostitution. Pinarurusahan din po ng human trafficking ang nag-i-exploit sa mga babae as prostitute. Kaya po yung batas dito, yung una, anti-prostitution law, which is punishable under the revised penal code,
and that of the human trafficking laws on those who maintain and exploit prostitute. Classification of gambling games. Binanggit ko na sa inyo, yung legal, illegal. And then, Philippine gambling laws. Then, pharmacological classification of drugs. Pharmacological, meaning to say, from the viewpoint of pharmacists. Ano yung iba't ibang uri ng dangerous drugs? Ano ang epekto nila? We have stimulants. From the word stimulants, it means drugs that kept one awake while under the influence of drugs. Example niyan, pinaka-widely used sa Pilipinas ay methamphetamine hydrochloride or simply shabu. Yan po'y isang stimulant that makes one awake for the whole night. And aside from being awake, they have the strength needed by an ordinary person in their work. Then we have cocaine, the counterpart of shabu. Original ang cocaine. Ang shabu ay kinopya lang ito. Cocaine originated from plants while methamphetamine hydrochloride originated from the laboratory. Then we have caffeine. Generally, yung tatlong yan are all stimulants. Then we have depressant, the opposite of stimulant. Depressant, sila po, they are those drugs that make one sleepy. Inaantok. Inactive. Kung stimulant ay nagiging active, dito po nagiging inactive. What are those? Narcotics, which includes opium, morphine, heroin, codeine. Pag sinabing narcotics, they are opium and its derivative. Derivative is uri. Kasi ang opium ang unang nag-exist. Gustong gamutin ang opium addiction. Nag-introduce ng morphine na mas malakas sa opium para gamutin ang addiction sa opium. However, hindi siya nag-deliver according to its purpose. Ano po nangyari? Ginamit din siya ng mga dating nalulong sa opium. Sila po'y lumipat sa morphine. Same with heroin, the strongest drugs among narcotics. The strongest drugs among narcotics. Ang main objective din yan is to cure addiction of opium and morphine. However, yung dating addict sa opium and morphine na ipinasok sa kanila ang heroin, they shifted to heroin. Kaya po mga yan, dati-dati, morphine, heroin. Ang intention ay for medication. But later, they are included in the list of prohibited drugs because of abuse. Codeine po ay derivative from opium. Medicine po yan for cough o ubo. Pero meron po yung point something percent of opium para yung ubo mo huminto. Kaya maraming cough syrup nakakantok because of its effect to the body
Depressant kasi ang epekto ng cup syrup. Ang codeine po is one of them. Then we have the barbiturate, metaqualone, tranquilizer. Sila po ay depressant. Sila po ay depressant. Then we have hallucinogens, mind-altering drugs. Pag sinabing hallucinogens, they are mind-altering drugs. Ang nababago po ay takbo ng isipan. Ang nababago po ay takbo ng isipan. Nandyan po ang marijuana, the second biggest drugs abuse in the Philippines. Marijuana is not addictable. It is a gateway to addiction. Hindi talaga nakaka-addict ang marijuana. However, nagiging daan siya, kaya sabi gateway, para ma-involve or ma-engage sa drug addiction. Then we have the ecstasy. Ecstasy po ay ginagamit ng mga tao na nai-engage sa sexual activities. Isa po siya sa may masamang epekto because of overdose, killing the victim. Then we have the LSD or lysergic acid diethylenilamide. Paki-alam noon, lysergic acid diethylenilamide. Nalabas yun sa board. Ano daw ibig sabihin ng LSD? It means lysergic acid diethylenilamide. Then we have, bago ito na idinagdag ng taga board, Rohypnol. Ang Rohypnol po ay sleeping tablets. Sleeping tablets. Yan po ang kanyang nature. Pero later, ginamit ng mga tao as drugs. Kaya yan ipinibawal sa Amerika. Method of using dangerous drugs. Smoking. Snorting. Ano sa pagkakaiba ng smoking? Sa smoking po, sa bibig, pinadadaan at sa ilong napasok. Ang usok sa bibig napasok, ang usok. See? Ang snorting po, sa ilong pinapapasok ang usok. Hindi po sa bibig. Intranasal. Example po dyan, isyabo. Injection. Sila po ang mga gamot that are injected to the victim. Ibig sabihin po, they are chemicals. Signs, symptoms, and effects of drug use. General signs and symptoms of drugs abuse. Nakalagay po dyan, alcohol. Sir, alcohol is not a drug. Opo, they are merely regulated. They are not prohibited. Hindi sila pinagbabawal, pero sila po nire-regulate ng gobyerno. Una po, signs and symptoms of alcohol disorder use. Disorder. Craving alcohol. Lagi niyang naiisip, nananabik, natatakam sa alcohol. See? Para din pong pagkain, craving for food. Dito naman, hindi sa food. Ang gusto mo, alcohol. Ano po yun, sir? Symptoms yan na ikaw ay mayroong tendency na maging alcoholic. Sunod po, high tolerance for alcohol. Hindi ka agad nalalasing. See? Hindi ka agad nalalasing. Ano ibig sabihin ng high tolerance of alcohol?
Kaya makikita mong drawing, madaming baso. Ibig sabihin, madami ka nang nainom, hindi ka pa rin po nasasatisfy na ikaw ay may alcohol sa katawan. Ang pangatlo, laging sabi mo, ayaw ko na uminom. Pero pag nakakita, inom ulit. Trying and failing to quit drinking. Trying to quit and failing to quit drinking. Sunod po, kahit nagkakagalit na kayo ng asawa mo, ng mga anak mo, ng kamag-anak mo, ng magulang mo, nag-iinom ka pa rin. Sinabihan ka na ng magulang mo, huwag kang mag-inom kasi hindi ito maganda sa katawan mo. Nawawala ka sa sarili. Pero kahit pa pinagagalitan ka na ng mga mahal ko sa buhay, ayaw mo pa rin sundin. Drinking, even though it affects the relationship. Sunod po, withdrawal syndrome. Pag hindi ka nakainom, hindi ka mapakali. Pero pag nakainom ka, naging normal ang pakiramdam mo. Nagiging normal ang pakiramdam mo. Ang tawag po dyan, withdrawal syndromes. Hindi ka makatulog ng walang alcohol sa katawan, withdrawal syndrome. Ibig sabihin, ikaw ay apektado na psychologically or behaviorally and physically ng alcohol. Then, laging iniisip mo, saan ang susunod na inuman? May kalendaryo ka na nito. Ang mga yan po ay symptoms of alcohol disorder. Alin man dyan, pwedeng magsimula ka sa craving, high tolerance, trying and failing, at pagkatapos yun nung malala. Drinking, even it affects your relationship. And then, yung pinakamalala ay withdrawal symptoms. Pag sinabing withdrawal, your behavior, your physical, including mental condition will not be normal without alcohol in your body. 3 methods of therapy sa alcohol. Aversion treatment. Pag sinabing aversion, mayroon po itong medical treatment. Aversion is pinaayaw ka sa pag-inom. Pwede pong may ipainom sa iyong gamot o turukan ka na kapag nakaamoy ka ng alcohol, masusuka ka. Kapag uminom ka ng alcohol, mamamantal ka. Ang pakiramdam mo, you are allergic, pero hindi. May gamot kasing ibinibigay sa iyo na magkakaroon ng physical, psychological effect sa pag-ayaw mo ng droga. It is done by a doctor, an experienced doctor. Psychotherapy is rehabilitation through psychology or behavioral modification. Behavioral modification. Kaya sabi, psychotherapy, behavioral therapy method. Ang huli po, Alcoholic Anonymous. Ang Alcoholic Anonymous ay ikaw ay isasama sa grupo wherein you have big brothers there. Yung big brother mo doon ang aalalay sa iyo so that you will be able to control temptation from alcohol. May kabarkada ka, sinamahan ka, magkakasama kayo. Yung kasama mong iyon ang pipigil sa iyo
para hindi ka malulong sa pag-inom. Pero sila din po, before, ay alcoholic. Sila naman ngayon ang mag-modify ng alcoholic patterns ng isang tao. Kaya sabi diyan, Program of Alcoholic Anonymous. May kasama ka at isinama ka sa grupo na yung grupong yon before ay sila din ay nanggaling sa alcoholism. Sila yung gagabay, mag-guide sa isang alcoholic na lumayo sa alcohol. Ang tawag dyan, Program of Alcoholic Anonymous. Then, nandyan po ang prostitution. Pakitandaan po, babae lang ito. In the Philippines, wala pong prostitute na lalaki except child prostitution. Sa prostitution, under the revised penal code, as amended, ang pinarurusahan prostitute. Ang pinarurusahan prostitute. Hindi pinarurusahan yung lalaki o mga lalaki na nagamit ng serbisyo ng isang prostitute. Kapag naman child prostitution, hindi pinarurusahan ang child prostitute. Ang pinarurusahan ay ang mga naabuso sa kanila. Diyan po, pwede babae, pwede lalaki. Pero sa revised penal code, babae lang ang pwede maging prostitute. Then we have pimp. Yung pong pimp, siya naman po ang nag-aalok ng serbisyo ng mga prostitute. Kalimitan, lalaki. Sila yung bugaw sa Tagalog. Then we have the operator and maintainer. Sir, ang pimp ka po sa Pilipinas ay pinarurusahan. Hindi, maliban mayroon pong child abuse or sila po ay engaged sa human trafficking. Pero generally, yung pimp nakasama yan sa kaso na pinawalan ng bisa. Kaso krimen na pinawalan ng bisa. See? Kaya po yung pimp is not punishable now in the Philippines. Then, operator or maintainer. Sila po yung ma-manage, nag-ooperate ng prostitution house. Can they be held liable? Opo, under the revised penal code. At malala po kung ini-exploit nila ay ibang tao to the act of prostitution. Ang kaso po nila ay human trafficking. Then, white slavery, yan po yung kaso ng operator or maintainer na wala namang exploitation. Kapag naman po minor de edad, makaharap po sila sa exploitation or human trafficking. Kasi yung war knacker, number 7, sila po ang ginagamit sa lahat ng uri ng prostitute. Ang mga sumusunod po, yung batas po na sinasabi ko sa inyo na nagpaparusa sa prostitution. Pero yung pimp na kasama sa vagrancy, wala ng krimen. Huwag lamang may exploitation kasi doon siya kakasuhan sa human trafficking. Type of prostitute on the basis of operation. Call girls, sila po ang pinakamahal. Sila ang pinakamahal na prostitute. Sila po yung may ibang trabaho at ang kanilang sideline ay ang pagiging prostitute.
Then we have the hustler. Ang hustler po, yung sanay, sila po'y nag-aalok ng serbisyo ng prostitution. Door knocker, factory girls. Ang factory girls, sila po'y hindi talaga factory nagtatrabaho. Nagtatrabaho sila sa isang prostitution house. And they are also engaged in prostitution. Tawag po factory girl. Nandyan po ang call girls, part-time prostitute. Pinakamahal po ito. They have their own legitimate work. Pwede po silang bank teller. Pwede po silang isang artista. Pero ang additional income nila comes from prostitution. See? Comes from prostitution. Then hustler, I mentioned to you, professional type. Sila yung mga sanay na. Sila po ang nasa bar kung saan sila'y nag-aalok ng extra service. Sila po ang nasa kalsada na nag-aalok ng kanilang serbisyo. Tawag po hustler. Yan ang oldest and most common type of prostitute sa mundo. Sila yung pinakamatanda at pangkaraniwang uri ng prostitute sa Pilipinas. They are associated sometimes with swindling. May kasabwat. Pagsasamantalahan nila, ang exploit nila, hindi sila na-exploit. Ang ini-exploit nila, yung kanilang would-be client na hindi sanay sa lugar kung saan nagkakaroon ng offer ang hustler. Door knocker po, occasional or selective type of prostitute. Sila yung mga bago, kaya sila naging prostitute, walang pera because of poverty. Gustong kumita. Hindi sila nagpapayaman. Kung sa inyong criminology, sila ang blue-collar criminals. Kumikita, gusto lang mabuhay, kaya nag-engage sa prostitution. Pero sa huli, from door knocker, magiging hustler po yan. Yan ang simula. Then factory, professional type of prostitute. Saan po nag-work? Sa house of prostitution or ang tawag sa house of prostitution or prostitution house ay brothel. Other term for prostitution house is brothel. Yun po mga nagtatrabaho doon, ang tawag po factory girl. Meron silang maintainer, meron pong pimp, kahati nila sa kita. Types of prostitution house, iba't ibang uri ng prostitution house. Una, disorderly. Yan po ang mayroong madam or maintainer. Iniha-house ang mga prostitute sa isang lugar habang nag-iintay ng kliyente. Habang nag-iintay ng kliyente. Ang sunod po, furnished room house. Yan po ang medyo pang mayaman. Ang furnished room house ay nasa mga malalaking subdivision. Yung kliyente, tatawag ko kontak. Ipapaparada sa kalakal ng sasakyan sa isang pay parking o sa isang lugar. Susunduin sila ng sasakyan ng prostitution house.
walang pwedeng pumasok sa nasabing high-end village or subdivision nang walang kontak o hindi sasabihan ng gwardya, papasukan mo yan. Kaya walang nakakaalam kung alin doon sa lugar na yon ang prostitution house because of the nature of the operation. Sinabi sir, furnace room house, nandoon na, may sala, lahat meron doon. See? And then call houses. Pag sinabing call houses, nariyan po yung furnace room house ha, who rent rooms to legitimate roomers in order to maintain an appearance of responsibility. These prostitutes are mostly the court girls who make the room their designated place in perpetrating their prostitution house. Then, nakalagay po dyan, their rent is per customer. The house could be found in mostly in flashy subdivision. To avoid suspicion po yun. This is where customer call and madam makes arrangement. Pag sinabing call houses, hindi ka pupunta doon. Pupunta sa iyong bahay. Pupunta sa iyong room sa hotel ang prostitute. Sila po ay dadalhin noong madam. Isasakay sila sa taxi or isasakay sila sa kotse ng prostitution house at ihahatid sa sinabing lugar ng kliyente. Ang tawag po call houses. Then, massage clinic. Ay, alam na po ninyo ito. Ang front, massage clinic, pero merong extra service. Ang masahe, yun ang ibig sabihin yan. Pero beyond that, may ini-offer pa silang ibang serbisyo. Pharmacological classification of dangerous drugs and its effect. Una po, stimulants. Binanggit natin ito kanina. Amphetamine, cocaine, caffeine. Depressant, narcotics, barbiturates, hallucinogens. Makikita mo ang depressant, kasama po doon ang narcotics, kasama po doon ang barbiturates. Ang sunod po na classification ng drugs aside from stimulant, depressant ay hallucinogens. Mind-altering drugs. Mind-altering. Mula sa pagiging malungkot, sasaya ka. See? Isip po ang nilalaro ng hallucinogens. Kaya po, sabi, mind-altering ang magbabago ay ang iyong isipan. Whereas ang stimulant, ang magbabago sa iyo ay yung pagiging aktibo mo, behavioral po ito, kasama ng depressant. Nakalagay po dyan, stimulant, depressant, hallucinogen. Other term, uppers. Sila po ay sa utak nakakaapekto, increased alertness, masigla. Hindi pagod, nawawala ang pagkapagod, alleviate fatigue. Kaya namamayat, kaya naluwa ang mata because stimulant reduces hunger. Hindi nakakaramdam ng gutom ang mga nakatake ng stimulants. Kahit hindi maligo, pakiramdam nila sa kanilang sarili, mabuti. Press na press. Because stimulants provide a feeling of well-being. Example, cocaine, methamphetamine, or shabu.
The next one is depressant downers. Ano po ito, sir? I mentioned to you, ang kanyang naapektuhan ay body function. Ano po yun, sir? Feeling tamad. Ayaw bumangon. Ayaw magtrabaho. You can just imagine ang epekto nito sa isang tao. Matatanggal ito sa trabaho. See? They are sedatives, sleeping pills, and tranquilizer. Common po ang mga yan as depressant. As depressant. Kaya yung mga tao na mayroong hyper disorder, yung hindi mapakali, ay binibigay sa kanila depressant. Para po sila ay huminto, matulog, or maging normal. Ang sunod ay hallucinogens. Other terms, psychedelics. Ang unang epekto, pagkawala ng ganang kumain. Kaya yung mga drugs na pampapayat, sila po ay pwedeng maging bahagi ay hallucinogens. Kasi sila po ay mawawala ng ganang kumain. And natural, dalawa yan, it's either natural or synthetic. Synthetic ay chemical-based drugs. They produce marked distortion of senses. Gusto nila, malakas ang sounds. See? Sa kanila, yung ingay ng mapakalakas ng sounds ay music. Because of their distorted senses. See? Kasama dyan si marijuana. Kasama dyan si lysergic acid ethynylamide. Kasama dyan si ecstasy at si ketamine. Sila po ay hallucinogens. They provide marked distortion of the senses. Then, methods of using dangerous drugs. Smoking, marijuana is an example. Snorting, shabu is an example. Injection, ketamine is an example. Oral ingestion, nilululon. Example, yun pong ecstasy. And then inhalation. Pagka-snorting, intranasal. Inhalation ay sinisinghot lang. Hindi pinapapasok sa ilong ang droga. Usok lang. Custody and disposition of confiscated, seized, or dangerous drugs. 24 hours after confiscation. Upon confiscation na, there should be within 24 hours magka-result ng quantitative idami. Qualitative means uri ng droga. Yun po yung test na ginagawa sa laboratory. Quantitative, tinitimbang, and qualitative, uri ng droga. Bakit po, sir, within 24 hours? Kasi ang 9165, hindi po siya nasunod sa probisyon ng 125 na revised penal code. Ano po yun, sir? Yung po 12, 18, and 36 hours.
na ikaw isasampahan dapat ang reklamo sa 12, 18, and 36 hours. Within 18, within 12, within 36. Kung yun po'y light, within 12 hours. Kung yan po ay less grave or one with correctional penalty, yan po'y 18. At kapag po grave and capital offense, yan po'y 36. Ang drugs po ay hindi nasunod sa 12, 18, 36. Nakalagay po sa batas, dapat makasuhan within 24 hours. See? Dapat makasuhan within 24 hours. Kaya po yung proseso ng examination to determine or verify or confirm kung anong droga ang nasamsam ng polis. Diyan po yan gagawin. Quantitative and qualitative examination. Sabi po dito, kapag po masyadong madaming droga, may partial certification po to be issued within 24. At dapat po nakalagay sa nasabing partial certification na mayroon pang bahagi ng droga na ini-examine. There will be an extension of 24 hours. Pero sa sampahan po ng reklamo, base doon sa partial certification. Custody, disposition of confiscated drugs. Within 72 hours after filing, dapat magkaroon ng ocular inspection ang hukuman. Ocular is titingnan, i-examinin ang droga na nasamsam. Yan po ay 72 hours after filing. Pagkatapos ng ocular inspection, within 24 from ocular inspection, mag-o-order ang hukuman ng order of destruction. Lahat po bang droga na nasamsam ay i-destroy? Hindi. Mag-iiwan ng representative value. Mag-iiwan ng representative value. Yun ang droga na maliit ang dami gagamitin sa paglilitis as physical or object evidence. Laboratory examination ng offender. Maliwanag po ito, ng offender. Nahuli ka. Sabi po sa section 38. Sabi po sa section 38 ng 9165. Dapat mag-undergo ka ng laboratory examination. Nakalampas na po ang 24, no more. Hindi ka na pwedeng pilitin na magpa-drug test. And then from there, kung ang resulta ay positive, may confirmatory test. May confirmatory test. If you want to challenge the result of your drug testing, you can do it within that period of 15 days. Otherwise, magraran po ang confirmatory test. Saka pa lang po ikaw pwedeng kasuhan, pinakamababa, use of drugs. Kung ikaw ay sa confirmatory test ay nag-positive uli. Nag-positive uli. Hindi po siya nag-positive. Walang kaso ng use of drugs ang pwedeng igamit. Plea bargaining provision. Dati-dati po, because of Section 23 ng 9165, bawal ang plea bargaining. But in a case in the year 2016,
Yan po ang kaso ni Estefona. Si Estefona po ang akusado, si Salvador. Ang naghatol sa kanya, nagliti sa kanya ay RTC. Ang kanyang pangalan ay Frank E. Dubrigo, si yung judge. Ang kinestyon ngayon dyan ni Estefona ay legality ng pagtanggal sa plea bargaining. Nagtagumpay si Estefona. Sinabi ng saligang ng konstitusyon, ang Section 23 ng 9165 is unconstitutional. Hindi pwedeng magamit na prohibition, bawal ang plea bargaining. Dahil yun daw, Section 23 ay labag sa ating saligang batas. Ano po yun, sir? Ang pwede lang gumawa ng pagbabago sa procedure ay hukuman, Supreme Court. Walang kapangyarihan ang isang batas na baguhin ang proseso ng criminal procedure dahil ito'y paglampas sa kanyang kapangyarihan. Kaya sa kasong ito, pinawalang saysay ang Section 23 ng RA 9165. Binanggit po dyan, unconstitutional yan. Contrary yan sa authority ng Supreme Court to rule, to do, or to implement, and to make rule-making authority sa trial ng kaso. Supreme Court lang yun. Wala ang Kongreso. Kaya po yun ang pawalan ng bisa. Section 23, 9165. Diyan po isinilang ang plea bargaining. Pakitandaan po nito, RTC lang ang may kapangyarihang maglitis sa drug cases. Wala ang local court. Board question dyan sa inyong criminal procedure na kapag kaso ng droga, irrespective of the penalty, exclusive na maglilitis dyan ay regional trial court. Then the Department of Justice shall designate special prosecutor to exclusively handle cases involving violation of 9165. Procedure to be followed in violation of RA 9165. RTC, binanggit na po natin. Ang prosecutor dapat mag-conduct ng PI within 30 days. Within 30 days. Pagkatapos po noon, ang period of filing criminal information by the police ay hindi 12, hindi 18, hindi 36. It is 24 hours. Then, what are considered lesser offenses under drug charges? Alin daw po ang pwedeng mabili plea bargain? Ang mga sumusunod ang pwedeng ma-plea bargain. Una, possession of dangerous drugs. Pangalwa, use. Pangatlo, sale, trading of dangerous drugs. Huwag lamang aabot o lalampas sa itinakda ng batas. Mayroong mga kaso na sale trading cannot be the subject of plea bargaining. Ang reason, they are punishable by life or reclusion perpetua. Possession of equipment, instrument, apparatus, and other paraphernalia. Kung ikaw po ay may mga drug paraphernalia sa bahay nyo, nahuli ka ng pulis,
Ang kaso po yung possession of equipment. Pwede po yung mga plea bargain into use. Possession of equipment, same po yan. Same po yan. Sila po ang pwedeng maging subject ng plea bargaining. What happens after a proposal for plea bargaining is submitted? Ipadadrug test muna ang akusado. Mandatory yan. And then he will be allowed to admit drugs use. Ang ipaamin sa kanya, drugs use. Denies it but is thereafter found positive of drugs. Itinanggi niya ang drug use. Ayaw ko, hindi naman ako nagamit. Yun pong kanyang drug test ang magsasabi. Hindi lang kanyang bibig. Kapag po nag-drug test, ikaw ay positive, pinakamababang kaso, use of drugs. However, kapag po nag-plea bargaining, ipina-admit sa iyo ang drug use, itinanggi mo ito, ikaw po ay padarag test. Yung resulta doon ang magiging applicable sa iyo. Nagkaroon po ng plea bargaining. Ako po'y natagpuan na positive sa droga. Dahil inamin mo naman eh. Inamin mo ang paggamit. Sabi mo, hindi mo po naman talaga ako nagamit. Ipinadrug test ka. Tandaan mo ito. Pwede kang kasuhan ng use of dangerous drugs kung magpapositive ka sa confirmatory test. Sa confirmatory test. Yan po ang pinakamababang kaso na pwedeng ibigay sa isang akusado. Bakit po, sir? Wala po yung pagkakakulong, rehabilitation ng, tandaan mo ito, 6 na buwan hanggang 18 buwan. Wala po yung pagkakakulong. Maliban second time pa ka na hulihang nagamit ng droga. Then what are the processes that an accused must undergo? Sabi po dyan, if he admits or is found, binanggit ko ito, board question to, minimum of 6 months rehabilitation. Minimum po. Yan po yung board question. Yan po ay board question.